So, ayan, lagi itong kino-comment sa akin na pinatayan ko daw ng kuryente yung mga tenant natin sa Pamus Food Ave. Lo! Grabe na talaga ha. Alam nyo ba, lately, sobrang daming kumakalat na fake news and gusto ko talagang sagutin kasi back up with evidence or screenshot, gano'n, na sobra na ang kasinungalingan. Pero sabi ko kasi parang nonsense kung magsasalita pa ako kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao, hindi naman maniniwala ang lahat, tapos magiging toxic lang. Eh alam niyo naman ako, gusto ko talaga mag-focus na lang sa pamilya, sa mga anak ko, ganun. So totoo ba na pinatayan ko daw ng kuryente ang mga tenant sa Pamus Food Hub? Ang sagot, syempre hindi. Bakit ko papatayan sila ng kuryente? Unang-una, hindi ko alam kung nasan yung breaker. 'Di ba? So, ganito yan, guys. Alam nyo kasi nung nagsisimula pa lang ang Pamus Food Hub, sobra talagang problema namin ang kuryente. Sobrang laki ng gastos ko kasi yung mga wire na ginamit umabot talaga ng milyones. Wire pa lang yon, yung mga nilatag sa sahig, nilubog sa lupa ng mga wire. Sagot ko ang submeter, sagot ko ang breaker, sagot ko ang saksakan. Talagang plug and play na lang yung mga tenant natin sa Pamus Food Hub. Ganun ako ka-considerate na tao. Talagang rerenta na lang sila, ipapwesto na lang nila dun yung paninda nila. So, simula na nag-open hanggang sa maayos yung kuryente, ano rin kami, genset, which is sagot ko rin po yun. Magkano yun araw-araw? Gas pa nun, genset 150 kVA para lang sila magkakuryente. And tingin nyo, papatayan ko sila ng kuryente? Nagre-renta pa nga ako ng genset. So minsan, may mga instances lang kasi na for example, kailangan ilipat yung connection ng genset to Meralco, mamawala talaga yung kuryente. Mamamatay talaga yung kuryente kasi nga ililipat. And alam ng mga tenant yan na mawawalan saglit ang kuryente, magno-notify doon and ililipat lang. Then babalik agad si kuryente. So, ganun lang po. And minsan naman, pag nag-overheat, uminit si wire. Grabe yung mga wire na yan. As in, daang libo ang halaga. Tas napakarami kaya umabot ng milyon. Talaga namang umiinit pa rin. So, 22 mm ba yun? Di ko alam eh. Tapos pinalitan para ng kapal na 28. Basta parang ganun. Di ko na maalala. Basta sobrang mahal. Umabot ng milyon. Sa kakapalit namin ng wire, umiinit siya. Kaya pinakiusapan ko talaga yung mga tenant. Pwede, wag muna kayo magsaksak ng ref, ng mga freezer. Ang gawin na lang pagsarado na lang sa gabi ng Pamus Food Hub, saka kayo magsaksak. Kasi malamig pa naman yung mga nilagay sa freezer, di ba? So, yun yung explanation. Never ko silang pinatayan ng dahil di ako bastos na tao. So, gusto ko talaga maging presentable, Siyempre, isipin nyo pag sinaraduhan ko sila ng ilaw, common sense, or ng kuryente. Sino ang magsasuffer? Di ako sasabihin bakit wala kuryente dun sa Pamus Food Hub, di ba? Kasi pag sinaraduhan ko ang isa doon, sasarado lahat yun. So, para kaming ewan doon. Nakakahiya yun. Isipin mo may customer, sarado, madilim, di ba? Kaya talagang yung mga fake news na yan, grabe. Ayan. So, grabe ang mga fake news. At alam yan ng mga tenant sa Pamus Food Hub kung gaano ako ka-considerate na tao. And syempre, normal naman talaga. Ito pa, isa pang sa issue na wala daw tenant, tag-alisa na daw, 7 na lang daw yung tenant ko, which is not true. Kasi nasa 50 pa. Marami pa ring tenant at magbubukas pa tayo ng Pamus Food Hub Branch 3 dito sa Tagaytay. So, ayun. Syempre guys, trial and error yan. So, syempre, sa umpisa, may magre-rent. Pag hindi sila na-satisfy, aalis sila, lilipat sila kung saan, or aalis. Ganun ka basic. And normal yun. Kasi kung may makikita ka mas magandang opportunity, why not na pipigilan mo sila, 'di ba? Talagang hahayaan ko silang umalis. And syempre, pag may umalis, may another tenant na magre-renta. Pag ganun-ganun lang naman yan, ipaikot-ikot lang. Kagaya anong mga sinasabi nila, wala na raw kasi magbabantay ng ang hirap daw kumuha ng tauhan kasi taga malayo pa daw sila, umalis yung tauhan nila. So may mga ganong reason din talaga kung bakit umaalis din yung tenant, ganun. Pero meron pa rin nagstay. And sabi nga sa akin nung isa, mas gumanda daw yung benta nung nababawasan ng tenant. Kasi syempre, mas umuunti yung choice. So ako, hindi naman ako big deal kung maraming tenant, maunti yung tenant, ganun. Sa akin ay wala naman yun. Basta ang sa akin, nakakatulong ako sa mga small vendors na makarenta sila ng mura. Kasi mura naman talaga. Kasi sa Manila daw, parang 2,500 per day. So sa atin, sa branch 2 natin, sa branch 1 natin is 4,500 per month. Sobrang mura nun. Tapos, sa branch 2, 7,500 per month. O diba, sobrang mura talaga. Pero meron tayong mga area doon na 10,500. Pero syempre, iba yung rate natin sa Tagaytay. Sa Tagaytay, mas mahal kasi mas unti yung tent.
mas unti yung tenant na pwede mag-occupy. And syempre, Tagaytay too. Syempre, alam nyo naman yung mga tao dito, mga dumadayo, mga turista talaga, ganyan. So, ayun. Malapit na mag-open, guys. Ipopost ko soon. And ayan, meron tayong bikini open. Nako, pumunta kayo doon, guys. Pumunta kayo dahil doon din interviewin din tayo ng TV5. Ay, ayan. So, ma-feature talaga yung mga tenant natin. And lahat naman ng promotions na kaya kong gawin, ginagawa ko para sa Pamus Food Hub. And sa Pamus Food Hub Branch 2, meron tayong palaruan na dun. As in, may basketballan, may laruan arcade pang bata, mga playhouse, meron na rin ng mga darts, meron na rin ng mga laro, yung mga laro-laro na parang mga sa EK-EK, ganun. So, ayan, pumunta kayo. Open po tayo Monday to Sunday. Sa branch 1 is 3 to 11 p.m. Sa branch 2 naman, guys, is 5 to 12 a.m. So good na, guys. At mag-relax, mag-food trip, maglaro at kumain.